angit nung giya pagtugot sa atong labaw makagahom para nga iya ta igsuon nga ubanan nining ato ang diskusyon niining kabuntagon. Magampo sa taison atong pasalamatan ang atong labaw makagahom. Labing balaan og silimbahon gamahanan ka nga mahanamo dalaygon ka sa tanang panahon. Salamat kay Lord sa imong gihatag kanamo nga pribilehiyo sa kinabuhi kusog. Salamat sab kayo amahan sa higayon nga kami nag-ania karon hisgot sa mga pulong nimo. Itugot amahan nga ang imong presensya bala ang espiritu magagiyas matag usa aron matugkad ang kamatuoran nga kinahanglan namong masabtan ilabi na nining among kapanahonan karon. I-bless up ang mataglan maglalantugi nga ang espiritu sa gugma, pagigdait, patigbabaw, ang among labanan mo ang kamatuuran, dili ang amo ang baruganan o dili ang amo ang pundok, kundi ang kamatuuran kay kini mo ni maghatag namo kagawasan. I-bless up Lord tanan naminaw karon sa tatag sa mga radio, tanan sa mga radio station sa nung lading broadcasting services panalangini kini. Umas managdumala ni ini aron kini maglambo pinaagi sa imong gahom. Salamat Dios kuning tanan amo kining gisalig da kanimo pagadawaton namo kini sa ngalan ug gahom ni Kristo among manluluwas. Amen. Okay, padayon na gyud ta mga higala, masugdan na gyud ang ato ang gikahinaman nga mga lantugi dias kanginan through online no. Actually nang labay nga mga bulan ay nagpa-schedule sa ato ang maglantugi pero ilang gusto is face to face man. Nya wala pa man tagi alaw og face to face mga higala. Mao na nga karon gyud ta hingpit masugdan ang atong lantugi pero dugi na nagsugod ang programang yagyagan pinaagi ni Brother Warren nga nagawali sa matag Domingo pero karon pa gyud masugdan ni gala nga dunay nay lantugi pagbaylo-baylo sa mga unahuna nya matud pa lagi sa mga panultihon kumbate di rason wa gyoy labot sa korason ha kumbate tas katarungan ang ato ang dughan ang ato mga pagbati magpabilin unsa ta ka suod unsa ta ka managhigala magpabilin na siya kini siya yung mga kaisunan kumbate ra gyud nis katarungan uban ang kamatuoran des bala ang kasulatan. So dita maglangan mga higala atong sugdan na ang 15 minutes ni Brother G. Carlo Badinas sa iyang pagmamahayag sa topikong naguluhan pamatud-an sa RCC kon CFD nga si Maria Putli Birhen walay sala sumala sa Biblia og referensya. G. Carlo magsugod ay oras sa damo tingog ka. Dagang salamat pag-usab bro Dario og sa ako ang kaatbang nga si bro Warren Besiril. Kini among ining amo ang panag-atbang ni Bro Warren kadaghanan ni no na ami mga face to face debate, public debate dinhi sa Cebu niya karon na napod mi sa online debate mga kaigsunan. So karon oras sa mga kaigsunan isip afirmatibo akong pamatud-an ako ning barugan kining usa sa mga official nga doktrina sa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana mahitungod sa mahal nga Birhen Maria nga unsa nga si Santa Maria gipanamkon nga walay buling ug mansa sa sala. So buot pasabot kung ato ning lakturon pagka-istorya pamatud-an ako nga si Santa Maria wala gyud siya'y sala mga kaigsunan. Kay mao man ilisod kayo dawaton sa mga dili Katoliko. Halos tanang mga tinuhuan, mga halos tanang laing relihiyon di gyud mo dawat nini. Nga si Santa Maria walay sala kay para nila si Mama Mirit kay tao ra. Pero mga kaigsunan, before ko mukutlo og mga bersikulo aron pagpamatuod sa tema nga si Santa Maria walay sala, ako sang basahon ang opisyal nga doktrina sa simbahang Katoliko kunya naara ninyo kamong mga dili Katoliko naara ninyo kung dili mo mudawat niini basta ako lang iyagyag kung unsay official nga tudlo sa Santa Iglesia Katolika kay ang namino karon dili man pulos ra Seventh-day Adventist naman po yung mga Katoliko gani kay lahi ba ni sa radyo matud pa dinhi sa Catechism of the Catholic Church libro ni sa ako ang simbahang Katoliko official nga libro nag-ingon din mga kaigsunan the most blessed Virgin Mary was from the first moment of her conception by a singular grace and privilege of Almighty God and by virtue of the merits
of Jesus Christ, Savior of the human race, preserve, immune from all stain of original sin. Kung ato ning binisayon mga igsoon, sumala pa sa katisismo sa simbahan, nagtudlo ang amo ang simbahan, dinhi sa katisismo, nag-ingon, ang labing bulahang Birhen Maria, sukad sa unang gutlo sa iyang pagkagipanamkon, sa ato pa sa gutlo pa lang, dihang gipanamkon pa lang si Santa Maria, mato pa dinhi, pinaagi sa talagsaon nga grasya ug pribilehiyo sa makagagahom nga Dios ug tungod sa gahom sa mga merito ni Hesukristo ang manluluwa sa katawhan gipahigawas gikan sa tanang mansa sa salang panulundon. So unsa di ay mga kigsunan nga kini di ang atong mahal nga Birhen Maria sa dihang gipanampon siya sa iyang ginikanan, gipahigawas siya sa tanang mansa sa sala. Salang panulundon, tanang matang sa sala, gipahigawas ang atong mahal nga Birhen Maria. Tungod sa grasya ni Hesukristo. Mato pa dinhi sa grasya ug pribilehiyo sa makagagahom nga Dios ug tungod sa gahom sa merito ni Hesukristo, ang mahal nga Birhen Maria gipagawas sa tanang mansa sa sala. So ang pagkawalay sala sa atong mahal nga Birhen Maria tungod na sa grasya sa Dios mga kaigsuonan. Kay si Santa Maria puno naman sa grasya si Santa Maria mga kaigsuonan. Ug ang pagkapuno sa grasya ni Santa Maria maunay rason ngano si Santa Maria nahigawas sa tanang matang sa sala. Kay puno man sa grasya si Santa Maria, mao na ang sala wa kasud niya. Doon ako'y analogy o example, halimbawa, no, pananglitan. Sama aning Nature Spring. Ha? Sama aning Nature Spring mga kigsunan. Wala ta mo promote og Nature Spring, ha? Pero ako lang ni example. Sama aning Nature Spring mga kigsunan. Kung kining Nature Spring nga batol, kung puno ni siya sa tubig. Unya, kung imo pa ning sudlan og tubig, makasuod pa ba ang tubig niya na? Di nakasuod. Kaya nga naman, puno naman sa tubig ang maong batol. Maupod na ang kahimtang sa atong mahal nga Birhen Maria. Kay si Santa Maria tungod kay puno man siya sa grasya, ang sala wala kasulod kaniya. Pangutana, naa ba sa Biblia mga igsuon nga si Santa Maria puno sa grasya? Naa. Kinsa may ni deklara ni anak nga si Santa Maria puno sa grasya, ang anghel nga si San Gabriel. Si anghel nga si Gabriel mga kigsunan nga tagalangit minsahiros Ginoo, minaog yun dinis kalibutan. O ang gipahibalo sa anghel ang pagkatao ni Hesukristo. Kung sa gingon din San Lucas 1:28, miadto anghel kaniya ug miingon, maghimaya ka, puno sa grasya ang Ginoo anaa kanimo. Mao ni gisulti sa anghel nga ang atong mahal nga Birhen Maria puno sa grasya. Unya kung ako puno sa grasya mga kahigalaan, makasud ba niya ang sala? Dili gyud. Muna si Maria wa gyud maigo sa sala, sukad siya gipanamkon kaysa diha pa siya sa iyan sa iyang ginikanan. Tungod sa grasya sa Ginoo kay gipuno naman siya daan sa grasya mga kahigalaan, ang sala wa makasud ug wa makatandog sa mahal nga Birhen Maria. Mao na mga kaigsuonan, karon mga kahigalaan, kining pagkawalay mansa sa atong mahal nga Birhen Maria, gitagna na ni daan. Gipropesiya na daan. Naani sa awit 4:7. Matud pa diri sa awit 4:7, Biblia niya? Biblia niya itong gigunitan. Matud pa diri sa awit 4:7 nga doon nang kakayos Ginoo. Matud pa dinhi, tahong kagayod, akong pinangga, hingpit ka ug wala gyoy mansa diha kanimo. So rin ni akigsunan, tingalig mangita ni litra por litra nga akong kaatbang ba, si Warid. Tingalig moingon siya na adres timan propesiya pa na. Kung ingon gani kag propesiya tagna, di pa gyud na nganlan. Di pa nganlan. Kay propesiya pagod. Unsa may gitagna dinhi sa Act 4:7 nga dunay pinangga sa Ginoo. Unya gi-describe dinhi mga kaigsunan nga kinining pinangga sa Ginoo, matahom, hingpit ug wala gyoy mansa diha kanimo. Unya sa tanang binuhat sa Ginoo,
sa tanang binuhat sa Ginoo kinsa may giila nato nga wala gyoy mansa ang atong mahal nga Birhen Maria pangatang. Sa ato pa mga kaigsunan, sa tanang binuhat sa Ginoo, wan ay laing pinakahingpit, wan ay laing pinakamatahom, ug wala nay laing nga walay mansa. Maura gyud ang atong mahal nga Birhen Maria. Gani mga kaigsunan, kung inyo ning tan-awon sa footnote, doon na may Bible nga naay mga kaigsunan, dinhi sa Katoliko nga Biblia nga naay footnote, kining katumanan niini, kining giingon diri nga matahom, pinangga, hingpit ug wala gyud mansa. Mabasa gyud ha litra po litra wala gyud mansa. Sud gyud Biblia mabasa gyud nga dunay pinangga sa Ginoo nga walay mansa. Unya kung tan-awon ninyo sa Biblia ang Katoliko sa iyang footnote, matod pa sa mga theologian nga nagtuo niini. Matod pa dinhi akong basahon sa footnote, niining tanan si Maria ang tubag. So buot pasabot mga kaigsunan, kini daing walay mansa, pinilis Ginoo, pinanggas Ginoo, niining tanan si Maria ang tubag. Sa ato pa ang katumanan day niini mao gyud ang atong mahal nga Birhen Maria. Mao na mga kaigsunan kay para sa mga laing tinuhuan, ang tanan man kuno makasasala, ang tanan gyud wala gyud taong matarong, tanan tao makasasala. Kay ila man gyud ang basihan, ila man gyud ang kutluon ng Roma 3:10. Ang tanan tao nakasala. Pero timan mga kaigsunan kung ang Biblia gani maghisgot og tanan, doon na gyud nay exempted. Doon na gyud exempted sama pananglita no. Ano mo ingon ko doon na exempted? Pag ingon sa Ginoo ang tanan tao mamatay, doon na ra bagyoy tao nga wa mamatay. Si Enoch, si Elias. Unya inigbalik ra ba ni Hesukristo, doon na ra bay buhi nga maabta sa iyang pagbalik. Unya ang ingon sa Biblia Roma 3:10, Roma 5:12 ang tanan tao mamatay. So tanan magyud tao mamatay? Dili tanan tao mamatay. Sama usab pag ingon sa Ginoo, ang tanan tao nakasala. Ang tanan walay taong matarong. Dili na to iapil ang inahan sa Ginoo. Kay nga naman, kay ang inahan lagi sa Ginoo, puno man go sa grasya. Specific ha, ang pagkapuno sa grasya ni Santa Maria, gideklara na mismo sa anghel. Ang anghel mismo mo'y nag-ingon nga ang mahal na Birhen Maria puno sa grasya. O kung ang tao puno sa grasya mga kahigalaan, makasuod ba niya ang sala? Mao gini akong pangutana, makasuod ba niya ang sala? Ug asa man na mabasa sa Biblia nga dunay tao nga puno sa grasya ang sala nakasuod niya? Wala mga kaigsunan. Nya karon matud pa diri mga kaigsunan dinhi sa balaang kasulatan. Ato ning eksampulan kani baron si Bro Warren. Mag-atang baron ni siya og taxi. Mupara sa taxi. Unya puno man sa pasahero ang taxi. Makasuod ba si Warren sa taksihan? Dili. Kay puno man sa pasahero. Sama nako. Mag-atang baron ko og jeep o bus. Kay mosakay ko kay doon ako emisyon. Unya pagtanaw nako sa bus o sa jeep, puno nas mga pasahero. Makasuod pa ba ko sa jeep o sa bus? Dili. Kay nga naman puno man sa pasahero. Maupod na example ako nga ang kalag sa mahal nga Birhen Maria sa dihang gipanamkon siya sa iyang ginikanan, puno na sa grasya mga kahigalaan. Giputos na si Mama Mary sa grasya. Ganong giputos man si Mama Mary sa grasya, aron ang sala dili makatandog kaniya mga kaigsunan. Kay nga naman, inahan man siya sa Ginoo. Kay diha man muagi ang Ginoo niya. Lisod man po kayo nga ang Ginoo diha muagi niya. Unya kining bayhana nga agiana sa Ginoo magkayamukat sa sala, magkalapog sa sala, bati kay paminawon. Ang Ginoo mga kaigsunan muagi lang sa hugaw, muagi lang sa hugaw o dautan nga tao. Dili mo tipon ang Ginoo sa hugaw. Kay kung magbasa ta kung anita mo basa sa Biblia mga kaigsunan, doon naman ko tayo ma-example na nga ang Ginoo dili gyud mo tipon sa hugaw. Kay matud pa ni San Pablo dinhi sa ikaduhang sulat niya 2 Corinto kapitulo 6 versikulo 14-16, niingon si San Pablo, magkatipon ba ang kangitngit o ang kahayag? Dili gayod. Magkuyog ba si Kristo o si Satanas? Dili gayod. Magkauban ba, magkahiusa ba ang sala o ang katarong? Dili gayod. So buot pasabot, ako lang ning gi-example ha,
Wala ko moingon nga naay mabasa diring Maria nga way sala. Wala ko moingon ana diha sa 2 Corinto 6. Ako lang ang gigamit nga teksto aron pagprueba nga ang Ginoo di gyud mo tipon sa makasasala. Kay niana gud ang dautan dili makighiusa sa matarong. Og ang kahaya dili makighiusa sa tangitngit. Ang magtutuo og dili magtutuo dili magkahiusa. Ingon man si Satanas ug si Kristo dili magkauban. Sa ato pa di mga tiksunan, ang Ginoo nga si Hesukristo balaan kaayo. Dili gyud siya motipon ngadto sa tao nga hugaw og magkasasala. Mao na mga kigsunan. Kaya nga tong mahal nga Birhen Maria mga kigsunan, putli man. So diha gyud moagi ang Ginoo. Ang atong mahal nga Birhen Maria mga kigsunan, giandam na siya daan sa Dios. Kay ang Dios nagplano nga tubso niya ang kalibutan pinaagi sa iyang bugtong anak. Unya di man ni pwede nga iyang anak ilabay lang diri sa kalibutan o si Kristo gikas langit mo naog lang diri sa di moagi og babay. Kinahanglan dunag yun ni siya agianan. Dito gyud siya ipakatao sa mahal nga Birhen Maria. Og si Kristo dito mokuha og dugo sa babay. Og katong dugo nga gikuha ni Kristo sa iyang inahan mautoy gigamit sa pagtubos ni Kristo aron ang tao mahinlo nya karon si Kristo nigamit magdugo aron gamiton niya sa pagtubos. Og sa pagtubos ni Kristo ang tao na limpyo man diin mamikuha si Kristo og dugo. Last 2 Dito minutes. mamikuha siya sa Red Cross. Salamat mo direktor. Diin mamikuha si Kristo og dugo dito ba sa Red Cross, dito ba sa ospital nipalit siya og usa ka bag nga dugo? Wala. Dito siya mikuha og dugo sa iyang ginikanan. O katong dugo nga gigamit ni Kristo mao to iyang gikuha sa ginikanan ug mao to gigamit niya sa pagtubos sa kalibutan. Nya unsa may gama, unsa may nahitabo diyang gitubos ni Kristo ang kalibutan. Ang tanan nalhinluan, ang tanan na limpyo. Kung limpyo ang gigamit mga kigsunan ng dugo, sa ato pa diin mamikuha si Kristo dugo dito sa iyang ginikanan. So therefore ang iyang ginikanan limpyo. Kay ang kanang dugo ni Mama Mary maulay gigamit ni Kristo aron paghinlo sa kalibutan mga kigalan. Unsa may resulta? Nahinlo ang kalibutan. Unya diin to gikan dugo gikan sa mahal nga Birhen Maria. Mao na mga kigsuonan usbon ko ang pagkaputli, pagkaway gyoy mansa sa mahal nga Birhen Maria gitagna na daan sa balaan kasulatan. So klaro og tataw nga si Santa Maria wala gyoy sala. Unya kining akong kaatbang kay negatibo man ni sa ato pa iyang trabaho iyag yung butang-butangan si Santa Maria nga naa gyud sala. Kay ako afirmatibo ko ako mang barugan nga si Mama Mary wa man gyud sala. Salang buhatnon, salang panulundon, tanang matang sala wala nas mahal nga Birhen Maria. So usbon ko kung iya ning ipangutana ang Roma 3:10, walay taong matarong Brad Carlo o yun kani. Ang akong tubag ni ana muuyon ta basta dili nimo apil si Mama Mary. Pero kung imo ganing i-appeal si Mama Mary na di gyud kumuyon. Kung mao na mga kigsunan ang pag-ingon sa mahal nga Birhen Maria, pag-ingon diha sa Biblia nga ang tanang tawo nakasala, duna nay exemption. Sa mas pag-ingon, time na, salamat. Salamat kayo Brother G. Carlos sa imuhang pagpamahayag no bahin sa imuhang panggipamatud-an nga si Birhen Maria putli walay sala, Birhen walay sala, sumala sa Biblia o referensya. So dito maglangan maisuon dito sa ato ang cross examine nga 10 minutes gikan sa negative side. Brother Warren, imong panahon sa paggisa sa mga gipamahayag sa ato ang affirmatibo. Okay, salamat kayo moderator. Unang punto sa pangutana Brother Carlo, sa mga teksto nga imong gigamit karon, naa ba kay nabasa diha sa tema nga si Maria Birhen way sala? Naa ba kay nabasa diha sa mga teksto nga imong gipanggamit? Naa wala kategorikal tubag. Mr. Moderator, naasa ko'y i-clarify, no? Pwede ba, Mr. Moderator, ako lang siyang ipaklaro ba? Sige, Nasa go ko'y ahead. ipaklaro, Mr. Go ahead. Moderator. Stop, daklak lang, Mr. Moderator. Akong klarohon, bro, Warren. Kung sa may mong gusto, kanang implicitly o explicitly yun. Ako lang i-clarify lang ako. Objection moderator. Sige, go ahead. Okay,
dili ni panahon karon sa pag-clarify or pagpangutana balik sa kuha kay niya karon oras sa pagpangutana ngadto sa affirmatibo. So nasa to ang rules nga ugnay kategorikal tubagon. So siya bahala ana usa cluster ipatubag mo dito ang kategorikal. Salamat. Okay, ato ang moderator na ako'y counter. Ako lang gi-clarify ba. Kay para mag-abot mi ba? Kay na maguina na mutubag ko nya di mag-abot ang iyahang pangutana sa akong tubag. Muna ako lang gi-clarify Mr. Moderator. Nangutanan ko siya naabay mabasa. Nya klaro ho nako, ako lang ipaklaro Mr. Moderator unsa may ang gusto, explicitly gyud o implicitly. Ako lang i-clarify Mr. Moderator, asa siya nagtumbok ana ba sa iyahang pangutana? Okay, so moderator decision kay pareha naman mo duha nag-object, no? So ang pangutana Brother J. Carlo nga naa ba o wala. So ikaw na yung mag-explain pa ingon kag naa, ikaw na mo say unsa ni ba explain, explicit ba, implicit ba? Imo na nang katungod kay naman kay usa ka minuto pag qualify after ka mo tubag sa categorical question. So tubagan na lang naa ba o wala, then after mag qualify na yung ka. Ikaw diha na mo ipasod imong explanation, explicit o implicit, imo na ng panahon. So Brother Carlo, hatag sa imong tubag. Okay. Niya ang tubag nako sa imong categorical nga pangutana, naa implicitly. So kanang pag-ingon diha nga naa pero implicitly ha nga paagi. Kay nga naman kining awit 4:7 propesiya man mahitungod sa mahal nga Birhen Maria, dili siya explicitly ha pagkasulti pero implicitly kay nag-ingon man diri matahom ka gayod akong pinangga hingpit ka og wala gyoy mansa diha kanimo. Wala may laing pinanggas Ginoo pinilis Ginoo nga wa gyoy mansa. Sumala sa akong gipamatud-an nga tima mao man ang mahal nga Birhen Maria. Kay para ninyo ang tanang tawo nakasaman pero duna man lagi diri wala gyoy mansa. Ne. Mao na mga kigsunan nga kanang awit 4:7 implied na ngadtos mahal nga Birhen Maria ug mao nay tima nga akong gipamatud-an nga dunay pinili sa Ginoo pinanggas Ginoo hingpit ug wa gyoy mansa diha kaniya ug sumala sa akong tima mao na ang mahal nga Birhen Maria. Sunod pangutana. Okay, so pangutana ang akong pangutana ako i-refresh. Wa ko mangutana nga sabto nako, sabto sa naminaw. Ang gusto na nako honest to goodness. Naabay kay basa letra por letra sumala sa tema nga si Maria Birhen way sala. Wa ko mangutana sabton ba nako, sabton ba sa naminaw. Ang akong pangutana sa mga tekstong imong gilaray karon naabay kay nabasa nga sumala sa tema si Maria Birhen way sala. Naa kay nabasa letra por letra kining imong tema naa o wala? Tubag balik ko na kay balik man ang pangutana balik ko akong tubag. Naalagi implicitly kay ang prinsipyo manggod sa Biblia bro Warren San Mateo 24:14 basaha og sabta. So kanang ako ang paggamit sa tubag ay akong pagtubag sa imong pangutana naa. So pag ingon ganin ako og naa, so tubag na sa imong categorical. Naa implicitly. Mao niya akong one explanation. Kay naa man gyud mabasa diri awit 4:7 o mabasa ha pero implicitly nag-ingon tahong ka gayud akong pinangga hingpit ka og wala gyoy mansa kanimo. So mabasa gyud litra por litra nga dunay pinangga sa Ginoo nga hingpit wala gyoy mansa. So para ra ba ninyo ang tanang tao nakasala ra ba? Unya doon naman lagi pinanggas Ginoo din nga wala gyoy mansa. So kinsa man kay propesiya man sumala sa akong tima mao na ang mahal nga Birhen Maria. Kay wala na may laing binuhat sa Ginoo nga pinangga kayo ug wala gyoy mansa ang mahal nga Birhen Maria raman. So klaro og tataw nabasa gyud nako implicitly nga paagi kini nga bersikulo awit 4:7 implied ni ngadtos mahal nga Birhen Maria nga dunay pinangga hingpit og wala gyoy mansa diha kaniya. So natubag ang imong categorical nga pangutana. Proceed. Next question. Sunod nga pangutana. Okay, follow up. Matod pa nimo implicitly sa to pa sabton bisag wala mabasa. Pangutanan ako. Oyon ka ba nga ikaw rin nagsabot-sabot sa imong gibasa kay di man nabasa letra por letra ang tema nga si Maria way sala, Birhen way sala. Bot sabton ba nato nga ikaw rin kasabot-sabot ana kay imong tubag implicit man tubag. Tubag no kay doon na may basihan. Ang akong pagsabot doon na may basis Biblia. May kontag ni sabot lang ko unya wa ko'y gibasihan sa Biblia. Naaman mao bitan na akong gibasa nga nag-ingon diri awit 4:7. Matahom ka gayud. Paminawa bro Warren.
akong pinangga, hingpit ka ug wala gyoy mansa kanimo. So litra po litra gyud. Mao ginay nasa tong tema ba? Nga dunay pinangga sa Ginoo nga wala gyoy mansa. Nga para ra ba ninyo bro Warren ang tanang tao nakasala baya. So namansahan ang tao, namansahan sa sala. No. Pero dinhi sa awit 4:7 nga duna may pinangga kay sa Ginoo. Hingpit ug wala gyoy mansa diha kaniya. Litra po litra gyud mabasa wala gyoy mansa. Nya kinsa man sumala sa atong tema mao ang mahal nga Birhen Maria. So natubag na ko imong pangutana dili kay ako ra nga pagsabot, duna gyoy base sa Biblia. Mabasa implicitly kay ang prinsipyos Biblia basahon unya sabton man. Dili kay basa-basa ra nya way sabot-sabot. Sunod pangutana. Awit 4:7. Gamit nimo ang awit 4:7 unya kini ka San Pablo sa Corinto. Kining mga duha o tulo ka mga teksto itugaan sa mga naminaw karon naabay nabutang dinhi sumala sa tema nga si Maria Birhen way sala naay nabutang aning mga tekstuha naa o wala itugas man naminaw tubag. Tubag. Implicitly naa lagi. Iging na lagi tikaw kana laging mga bersikulo nga gigamit nako awit 4:7, 2 Corinto 6:14-16. Uban pa mga bersikulo gigamit nako implied lagi na as mahal nga Birhen Maria kay mao man atong timang gisgutan karon. So nigamit ko anang bersikulo ha aron pagpamatuod sa atong tima. Wala ko mo gamit anang bersikulo ha aron pagpamatuod sa tima nga purgatorio. Wa man ta magtimag purgatorio. So kanang mga bersikulo gigamit nako sama pananglitan kining awit 4:7 nga nag-ingon diri matahom kagayod ato pinangga hingpit ka ug wala gyoy mansa kanimo. Litra po litra gyud do nagitaw nga wala gyoy mansa. So unsa man kini? Dili masad ni ako, di po na ikaw bro Warren. Kay nga naman kitang tanan naman sahan sa sala. Pero kinsa man ning pinanggas Ginoo nga wa gyoy mansa. Sumala sa atong tema mauna ang mahal nga Birhen Maria nga akong gipamatud-an. So naagi bro implicitly nga paagi kay ang Biblia nag-ingon basaha og sabta San Mateo 24:14. Sunod pangutana bro. Sunod pangutana. Ang tanan bang Roman Catholic mapari man mga mapari or mga scholar nagkahiusa ba sa pagtuo nga si Maria sinless or walay sala? Nagkahiusa ba sa pagtuo niini or wala tubag? Tubag. Sa wala pa gi-official pag-declared ang Immaculada Concepcion. Objection, moderator, ako mangutan kategorikal. Go ahead. Nagkahiusa ba o wala? Palihog kog tubag, subala sa rules, tubag ko ng kategorikal. Nagkahiusa ba ang tanang mga Roman Catholic, mapari man, may scholar man, nagkahiusa sa prinsipyo nga si Maria sinless or way sala? Nagkahiusa? Yes or no? Tubag ka palihog. Okay, tubagon ako imong kategorikal. Yes, nagkahiusa sa dihang gi-official pagdeklara ang Immaculada Concepcion. Darahan nagkahiusa dihang gi-official na pagdeklara ang Immaculada Concepcion. Pero sa wala pa gi-official pag-declared ang Immaculada Concepcion nga si Maria walay buling masasala, dunay mga theologian nga misupak niini. Dunay mga theologian nga nisupak niini sa wa pa gi-official. Sa wa pa gi-official ha, dihang undergo pa sa debate. Amino bro Warren, sa dihang gi-undergo pag-debate ang Immaculada Concepcion, dunay mga theologian nga nisupak niini. Pero dihang gi-official pag-declared na sa simbahan, giisip ng dogma, nagkahiusa gyud ang tanang kaparian, tanang mga Katoliko na nini, dihang gi-official pag-declared ang Immaculada Concepcion. Nasabtan nimo bro Warren, kay nipakpak man ka? Sunod pangutana. Last 2 minutes. Next. Okay, thank you, moderator. Matod pa nimo panahon sa pag-opisyal diha na nagkahiusa. So before pag-opisyal wala pa magkahiusa na yung mga debate. Ang pangutan na sulbaw ni. Kini bang mga wala pa mo opisyal makatudlo ka ba kinsa nga mga pare or mga scholar sa Roman Catholic nga misupak sila sa gitawag na to og doktrina regarding niining gitawag og sinless si Maria? Makatudlo ka ba kinsa sa mga Roman Catholic pare man or sa kinsa makatudlo ka ba, makatugan ka ba? Yes or no? Dili na obligasyon ako bro Warren makatug-an ako kay dili man na mo atong tima. Dili man na mo atong tima, ang atong tima pamatud-an ako si Santa Maria walay sala.
nganong didto man ka ni dagan nga duna bay makatugaan ba ko nga dunay tao nga nisupak ni anang pagkawalay sala ni Santa Maria. So dili na mo atong tima Bro Warren. So dili na problema nako. Ang imong trabaho pagsupak sa kontima. Supak ka kontima nga si Santa Maria na agi sala. Gisunod pangutana Bro Warren. Okay, next. Sige, akong biyana. Okay, sa pangutana. Nagisgot ka magpag-opisyal. Nahibalo ka ba o kusang tuwiga opisyal nga si Maria Sinless? Nakaibalo ka ni, yes or no? Yes, nahibalo ko bro. Nahibalo ko bro, kay Katoliko ko. Kung nahibalo man gani ka nga 70 Adventist ka, samot na akong Katoliko, nahibalo gyud ana kay ako gyud midaan ning timaha. Nahibalo gyud ko bro. Sunod pangutana bro. Okay. Kay Last nakahibalo question, ka last man ka question. ha. Uyon ka nga kanang tuiga nga imong nahibtuan nga diha pa ang pag-opisyal nga si Maria Sinless. Uyon ka ba nga sa panahon sa New Testament, panahon sa mga apostol, wala sila doktrina regarding kang Maria Sinless? Yes or no? Tubag na ko bro. Naagyo bro, naa. Nagdoktrina gyud sila. Kaya nga naman, klaro man kay na diha sa balaang kasulatan no? Imposible kayo eh. Awit 4:7, kung sa may atong mabasa dinhi. Implied man ni ngadtos mahal nga Birhen Maria. Unsay gingon dinhi? Matahom kagayod akong pinangga. Oh, paminawa bro rin ha, dunay pinangga kay Ginoo. Hingpit ka og wala gyud man sa kanimo. Time's up, Unya, time's sa up. pamailain. Oh, sa pamailain. Sa Time's up. Lucas 1:28, si Santa Maria puno sa grasya. Time's up, Time na? time's up. Okay, salamat. Okay, salamat ison sa mga mainiton nga pagpaabot sa pangutana og tubag sa atuang mga maglalantugi karong kahaponon, no? Ginhawa sa mo gamay diha, painom sa mo diha og tubig gamay. Oo. Kay ang atong oras mga higala niini nga kahapon nining buntaga alas 11:52, no? Medyo mulapas ta gamay ron Serval, no, sa maong opening nato. Then pag next Sunday mo subay na kita sa tuang rules at tuang oras o kining atong programa higala sa Yayagans Kamaturan hatod kini kanato sa Collegial Coffee Mix, ang lamian nga kape sa Nung Lading product o uban sab sa Power Tin Pro Bio Capsule nga gamhanan nga mga herbal, no, nga diin gina-produce o gina-advertise dinhi sa kahanginan sa Nung Lading. Uban pa nga mga produkto sa Clay's Angels, no, product kauban sa gitawag og Nung Lading product. So ning takna mga higala, padayon ta. Panginabuhi lang sa to siya sa tuang station dinhi sa mga radio station sa Nung Lading Radio. O di na ta maglangay ato nang ihatag ang 15 minutes sub nga paabot, no, sa tuang negative side isip pagguba, pagnigar sa gipamahayag sa tuang affirmative side. Negative side, Brother Warren, magsugod imong oras sa diyang mutingog ka. Okay, salamat kayo Pastor Dario, ang atong anchorman diri sa Yagyagas Kamaturan every Sunday. Nya salamat unta sa tanan nga nagtugot, no, nga mahimo kini nga programa sa tuang tagyan ni nga Sibian. Pag Carlos, salamat usab sa imong pagtubag sa mga pangutana nato. Although todo dinay ka sa tubag, pero sabto nato mato pa ni Mangyalamon Salomon sa 22:12 nga himuon sa Ginoo nga mulutaw ang kamatuoran pinagi sa pagpadayag sa bakat. So dinhi nato makita ang gitawag nato og unsa ka tinuod yun ang baruganan sa Iglesia Katolika Romana regarding niining pagdeklara nila nga si Maria da umano sinless, sa laing term ani giisgutan kining gitawag nato og Immaculate Conception. Now, sa mga teksto nga gigamit ni Brother Carlo, naiduha o tulo ka mga teksto, awa ko'y nabati diha or nadungog or nabasa, kanamo ko Biblia po din, nga mingsubay sa tema. Kung magsubay ta sa rules, di man mo gawa sa tema. Ang tema, explicit, klaro kayo. Sa tema, explicit, klaro ba? Kana bang may mabasa ba? Pure tema. Pero ang tubag, implicit na. Masabot. Sabto na lang kuno. Sa rules pa lang gani, diha sa rules, di na to kay ingon gyud nga ato yung kay dili man ipagpakaulaw, no? Ang ato dinhi pagpalutaw lamas kamatuoran mga higala kay sunan. Pero next time,
Musubay man kato sa tema, yan tema explicit man. Mabasa man. Nya ang tubag, implicit na. Sabto na lang dayon. Sa ato pa, iyan tagsabutan ni karon, adi na pwede. No? Now, ang iyarag yung gibalik-balik, awit 4:7. Now, naba kay nabasa diha nga si Maria, pulong Maria, Birhen way sala, wapon. Sige, kamoy naminaw karon niya, basahan niyo na. Awit 4:7. Ingna kog pakakon kon nabasa ninyo sa inyong Biblia kanang awit 4:7 nga nasa tema ni Ibad Carlo nga si Maria Birhen way sala. Kinabasa ninyo na diha, ang pulong Maria way sala, Birhen, namak ako. Pero wa niya nabasa di ang pulong si Maria, Birhen way sala. Kamo na magtimang-timbang. Okay, sinamakat na mong doan eh. O niya, ang iyong gigamit, kinarag yung puno ka sa grasya. Now, pangutan na unya ko unya, siyempre, mangutada man ka, ang iya siguro nabasahan nga si Maria ra ang gisgot ang puno sa grasya. How about ubang mga tao sa Biblia? Pangutan na ako kung gawas ni Maria Baduare, napa ba kay mabasa nga laing tao nga puno sa grasya? Una ako yung giandaman na Ban Carlo. Kaya kung ang imuhang stand, basta lang makabasa ka nga puno sa grasya, sinless na yun. Immaculada Concepcion dayon. Ideklara dayon ninyo nga way sala, way mansa, basta may nabasa kang puno sa grasya. O niya, kung may nabasa ko din nga, dili si Maria ha, laing tao. Nasa Biblia, gisgutan, puno sa grasya. O sabton ba na to, nga sinless po siya? Niya akong gilili ang pagtulon ang simbang Katoliko regarding aning tawhana nga nasa Biblia nga gisgutan po puno sa grasya, pero wala gideklara sa Roman Catholic nga sinless. Ha? Puno sa grasya sumala sa Biblia kining tawhana ha, lalaki ni siya. Maghatag lang kog klo. Maghatag kog klo. Lalaki ni siya. Nasa balang kasulatan. Gideklara puno sa grasya. Ha? Pero gilantaw na ko ang Roman Catholic nga panudlo, wala malagi gideklara kintawhana nga sinless. Ngano pag-abot ni Maria? Si Maria raman ilang gideklara nga sinless. So kini ako ang pagnigal, dili ni ingon nga pag kini ang ato lang gitudluan kining simbahang Romano Katoliko, Bad Carlo Badinas, para mo align sila sa gitudlo sa balang kasulatan. So dili ni pagkatake kang Maria gani mas ato pahinuon giplastar gipasabot pagayo usaon ninyo nga mahimo mong mahimo mong sama pagtuo ni Maria ba o kay inyo may noong tumutumoan si Maria, inyo hinuong gibutbuhatang si Maria sa usa ka gitawag nato og doktrina nga dili mo gitudlo o wala magtudlo si Maria, even yung mga unang Kristiyanos niya na. Karon, sa una niyang pahayag, iyang giablihan daan nga mo ni opisyal nga panudlo simbahang Katoliko sa katisismo. That's true. Kini di ay pagpanudlo regarding kang Maria nga Immaculate Conception or sinless, doktrina lang ni sa Roman Katolik yang tema sumala mas Biblia. Sumala sa Biblia ba? Pero ang iya karon sumala sa opisyal nga panudlo sa Roman Katolik na uni ang tema sumala sa Biblia, man ta umingon ka sumala sa opisyal nga panudlo sa Roman Katolik, wa mo gapil ang Biblia kay makapuntos-puntos kaniya Bad Carlo. Anya kay mo man giapil ang sumala sa Biblia. Nya ang Biblia wa man nagdabi ka relihiyon. Sikan Timothy 3:16 to 17 mo tudlo madlo mo saway man eh. Kang simbahan na nabilong karon basta wa gani ka musubay sa pagtulunan sa Dios na nasa Biblia, badlong mo jud ka kay wala may gidapigan ang pulong sa Dios. Matong gihimo karon aron nga makahigmata or makahinuktok magamalandong si Bad Carlo ato ang amigo nga unsa gi opisyal nga gitudlo dili sa simbahan, dili sa mga tao, kundi sa balaang kasulatan. Karon pagsuwat ako ni alas 11:30 nagisgot siya about sa awit 4:7 pero wa ko'y nabasa diha. Dayon ay iyan na pong kinini ang gigamit ang pulong
nga kining mga dili Roman Katolik ang ilang pagtuo ni Maria tao ra gyud. Ala man og himuon nimong Dios. Tao ra gyud. Ikaw di ay. Ha? Sa pagtuo nimo ni Maria, dili tao? Tao na si Maria, oy. Oh, tao na si Maria. Pero tungod kay nahibalo man gud siya nga nay mga tekstos balang kasulatan regarding niining gitawag nato og kinini ang tanang tao, di ba? Unya napa ko giandam diri no kini sa Roma 3:23, sa Roma 5:12, Roma 3:10, 1:1:8, Salmos 21:5, mga teksto ni nga naghisgot nga ang tanang tao dili sinless, sinful. Sa to pa makasasala. Oo, Roma 3:23, Roma 5:12, Roma 3:10, walay tao nga matarong. 1:8, siya nga magaingon, ako way sala, gipakabaka ako ni ang Diyos. Salmos 21:5. Oh, sa tiyan pa lang sa inahan. Napalang ka sa tiyan sa mong inahan. Nana kay gitawag og sala. Oh. Pero kini ako ni paghatag og mga teksto para pamalandungan nato nga ang tanang tao nakasala. Pag-ingon nga si Maria puno sa grasya kay gamito nila ani kini man dayong mga teksto sa Lucas 1:28, Lucas 1:42. Kana mga teksto ha, nagisgot na about sa si Maria puno sa grasya. Pero ang interpretasyon sa Roman Katolik way sala. Wa kay nabasa diya bisan pa sa Gregong pinulungan kanang pulong puno sa grasya. Di nimo na makita sa Gregong pinulungan sa iyahang kahulugan mga higala kay igsunan before nato ni sulti ato na ning giandaman na sa Brad Carlo para ma-surprise siya ba nga mao ni ang gitudlo gis balang kasulatan magpatudlo ta sa pulo sa Dios. Ha? Unya usa may giingon sa gitawag nato og kinini ang regarding aning puno sa grasya. Sa Greek gitawag man og kisaritomini. Ang pasabot meaning from charis, meaning grace or favor. Wa kay nabasa diha nga kanang gitawag nato og way sala or uban pa nga mga term nga gamito nato wa kay nabasa diha sa Gregong pinulungan sa pulong full of grace o puno sa grasya. So kanang pag-ingon puno sa grasya ang interpretasyon sa Roman Katolik way sala. Pero nagpasalamat po ko nga si Brad Carlo mingangkon siya nga doon na di ay mga Katolikan kaniadto nga ang mga Roman Katolik, mga pare, mga scholar, wa sila magkahiusa na regarding anang si Maria gitawag nato wa bay sala or bay sala, wa sila magkahiusa na kay doon mga debate hitabo kaniadto. Ibin ilaha man sa Papa kaniadto. Sige kanang pangutana ko ana unya. Kaya ako man latag karon. Pero sa diyang official na, ayon si Brad Carlo, sa diyang official na, wala mo tugag tuig po, ako nalang tugag tuig, Brad Carlo. Masang tuig kag official. Sumala pa din mag-isunan, sa diyang gidefine na, no? Sa tuig 1854. Dinhi nag-i-accept, mato pa ni Brad Carlo, dinha nagidawat nga si Maria, according sa Roman Catholic, aron nga di na sila ingon nga magkabahin-bahin, adawato na nila. Kay gideklara naman sa Santo Papa nga si Pope Pius IX. Not all Pope have explicitly addressed Mary sinless or Immaculate Conception, but since it's defined dogma, 1854, all popes after Pius IX who define it, accept it. Sa ato pa 1854, yung official na si Maria sinless, way sala. Sa ito pa, before ang 1854, patras, napay mga debate, dili, nahitabo. How about ito sa early church? Sa panahon sa mga apostol. Sapot na dito, wagi doktrina sa mga tinunan ni Kristo. Nga si Maria, ilang ideklara nga sinless, way sala. Kini nga doktrina 1854, gidefine sa Santo Papa sa Roman Katolik nga si Maria Immaculada Concepcion or sinless. Nya dawato na ni. Matod pa sa ani nga gitawag pahayag. Yan apay mga pare dinhi nga lahi sila og biyo kang Maria. So muna kini ato ang pagnigar dili pagkatake kang Maria ni kundi ato lang gi-align ang mga tao para makatultol sila sa matuod nga kamatuoran. Usaon nato pag kinini ang pangila-ila si Maria di kay si Maria inahan ni Jesus wa day sala.
Iya mahitabuan mo kay igsunan ang ginikanan ni Maria wala po sala. Oh, dili porke nga may mabasa kang puno sa grasya, imo ideklara di way sala. Kay naay tao lagi sa Biblia nga gitawag puno sa grasya. Pero wa man lagi gideklara sa Roman Catholic nga sinless. Oh, di ba? Ang kluwa na kamusta na kalalaki? Lalaki ang kluwa na ha? Oh, lalaki na siya. Pero wala gideklara sa Roman Catholic nga bisan pag puno sa grasya, wala gideklara nga sinless. Wa man lagi. Although gideklara sa Roman Catholic ka santos, pero wa gideklara nga sinless. Ang saon man na Robert Carlo, batok pa sa moderator niya ako sa panahon sa pagguba, perting guba agad. Ha? Bisan pagpahapay ni mga plaster imong buhok pahapay, ha? Kaya bungkag gyud imong kang pahapay sa imong pagkamatuod. Ha? Maniya? Daghan patag mga angay pamato dani pero ato lang gianam-anam mga kaigsunan og din hinato makita yung insakto gyud nga panudlo or pagsabot sa balang kasulatan. Oh, so sa among duha karon, kamo ni magtimbang-timbang. Hain gid ang insakto kay sa mga sita sa itong ipanggamit karon, nagsulti bang gyud? Nga ang tanan tawo nakasala. Last 2 Roma minutes. 3:23. Oh. Okay, thank you, Pastor. O niya, Roma 5:12, 1:8, Salmos 21:5. So, ang pagtuo, ang istan ako, ingon nga negative side, ingon nga mao po'y pahay sa balaang kasulatan, si Maria tao, usa, wala pasabot nga siya puno sa grasya, wala sala. Ang nagdeklaraan nga way sala, ang Roman Catholic Church. Gidefine na, gi-official na, 1854. Patras ana, nagdebate pa Roman Catholic. Regarding kang Maria, kung sinless ba o sinful pa. Nagpasabot, wa makahiusa. O, di ba? So, kini di ay pagtuon ni Bercarlo karon bunga lang ni sa deklarasyon sa Papa sa 1854. Nato pa, nagsunod-sunod sa dito. Pero kung before pagdeklara, basin og kinini ang si Bercarlo is mo kuanis siya, musubay sa balang kasulatan. Pero pagdeklara na silang pangulo, sila sa Papa, dito na, nagsugod ang ihang pagsunod sa doktrina sa tao. Manang Marcos 7:7, kawang pagsimba, o di doktrina, hindi mo na mga tao. Ug ato karong nanigar nga kining doktrina about kang Mariang ilang tumutumuan nga sinless, kini di ay doktrina lang ni nga hinimo lang magtao. O kana nahatag nako ang mga ngalan, ang tuig o kini napamatudan nga magkaigsunan dili ingon nga kada affirmative side kundi pagnigar pagsupak sa gipabarog sa affirmatibo. Kay wa ni si kabarog. Ang gihimo karon nagtumutumo sa kabarog. Ang tema explicit, ang tubag niya implicit. Kalayo ra na mahigala kaigsunan. So ang Diyos, kung manalangin, akong iwi panabiling oras, akong ibig ang moderator. Okay, salamat. Naay nabilin nga 30 seconds. Pero mo-proceed lang tayo igsuon sa mga naglugubupod nga mga pangutana gikan diri sa tuang affirmative side. O pasalamat na nato pag-una mga igala sa lipata mo at atong panahon. Pasalamat na nato ang tibok pwersa sa Nungrading Broadcasting Services sa pagpanguna sa tuang CEO President Sir Jameson J. Broma Munido. Salamat kayo sir. Og nasugdan na gyud ang ato ang gihandom unya ato pong ipahibalo sa atong mga tigpaminaw karon kung ganahan mo mosalmot ani. Kontak lang mo sa ako ang mga igsuon kay para nga atong isit ang kinsay inyo mga ka-partner din na nga maglantugi magpahayag ato nang iplastar no. Atong hangyoon nga ato lang iplastar daan kay kung makasugot ta sunod Domingo og sayo pwede na to duha ka parisan ato ang pabanggaon sa katarungan, duha ka pares, duha ka tema atong iskuton ison basta makasugot tag sayo, no? So niini nga ka utuhon, udto na gyud may pagpanutos tanan diha, ani udto ni mamong duha? O magpuasa lang sa moron? Fasting. Okay, paghatag ang panahon ni Brother G. Carlo Badinas sa iyahang uting kaysab sa mga pagnigar sa tuang negative side, Brother Warren Basirin. Brother G. Carlo, magsugod ang imong oras sa dihang mutingog ka sa pagpangutana. Daghang salamat bro Dario, alahurong pastor no sa akong katbang. Unang pangutanan ako bro Warren pero mo premise sa ako. Ikaw negatibo man ka sa ato pa trabaho sa negatibo pagsupag yun. Unya ang akong tema si Maria way sala. Nya ikaw negatibo man ka para nimo si Maria naagi sala. Karon ang pangutana. Sumala sa Biblia unsa may kahulugan sa sala? Tubag. Okay, tubag 1 Juan 3:4 ang sala paglapa sa balaod.
pero wa ta magtimag karon kung unsay sala ni Maria. Ang tema nimo karon is si Maria way sala, ikaw ray affirmatibo ana, misupak lang ko ana to prove na naay mga teksto nga ang tanang tao nakasala o di ako na trabaho nga i-define ako na negatibo man ko. Unya even na Roman Catholic Church nagdeklara sila, no? Before ang 1854, doon ay mga pare or mga eskola sa Roman Catholic nga nagdebate sila regarding anang sinless ba si Maria or sinful ba. Natubag pangutana, so pangutana. Okay, sunod pangutana, matut pa nimo nga sumala sa Biblia ang sala mo ipaglapas sa balaod. Unya naa na sa atong tema. Nalingon ka si Maria dunay sala. Karon, unya sumala sa Biblia ang sala paglapas mas balaod. Ang akong pangutana para mutuog ko nimo nga si Maria naay sala. Unsang balaod sa Dios nga gilapas ni Santa Maria para mutuog kung naay sala si Santa Maria? Unsang nga balaod sa Dios iyang gilapas? Subag. Bueno, salamat kayo sa pangutana. Akong i-address daan sa moderator base sa itong rules. Number 1, I think, number 1 na siya, nga dili ta mo gawa sa tema. Dili na ako trabaho, moderator. Ingon nga akong pag-address nga na kanimo. Dili na ako trabaho ron ang pag-define kung sa sala ni Maria. Ang trabaho na ko sa negative, maulang pagsupak sa affirmatibo, o ang affirmatibo, maulang nakamatod sa tema, o ang pag-ingon ako nga si Maria as a negative side, si Maria wa nabilong sa sinless. Nagpasabot sa nature na ba, sa nature. Sa kay Salmo 51:5, sa diyang gipakatao kita sa tiyan patas pag-inahan, sinful lamang ta. So, muna punto na ko, ang nature sa tao, ang atong pagkatao ba, nga sinful ta, dili ta ingon nga sa dihang gipakatao ta, wa na tay sala, sa mas pagtuon ninyo kang Maria. Natubang pangutan na moderator, ako ibalik na kaniya. Moderator, counter, moderator, doon ako'y objection. Sige, go ahead. Ang akong pangutan na Mr. Moderator, ipatubag kay sulod man sa tema. Naa sa tema ang sala, naapod sa tema si Maria. Naapod sa tema ang sala. Nya niingon man gud siya Mr. Moderator kay negatibo gud siya. Sa ato pa ang trabaho niya moderator, pagsupak-supak. Ako para nako si Maria wa may sala. Nya siya negatibo man si Maria na isala. Unya, sumala sa Biblia, Mr. Moderator, mo niya akong ipatubag niya, Mr. Moderator. Sumala sa Biblia, ang sala, maumay paglapas sa balaod. Unya, para niya, si Maria, naamang yung kuno'y sala. Ang akong pangutana, Mr. Moderator, ipatubag niya, kay suod man estima, unsang balaod sa Dios nga gilapas ni Maria, aron mo tuog ko niya nga si Maria naagi sala. Unsang balaod ang nalapas ni Maria? Ipatubag, Mr. Moderator. Okay, ang pangutana Mr. Brother Warren, unsa daw nga sala ni Maria, no? O ikaw na mag-define asa siya dapit nakasala kay matod pa sa iyahang pamahayag nga si Maria wala may sala, nya negatibo man ka. So hatag ang mga pagtubag. Okay, salamat kayo moderator, salamat po sa pangutana. Ang sala paglapas sa balaod, kitubag na ko na 1, 2, 3, 4. O niya, Unsang sala bro? Objection, Mr. Moderator, objection. Ang akong pangutana, Mr. Moderator, wala ko maingon nga i-explain. Ang akong pangutana, Mr. Moderator, kay sumala manggod sa Biblia, unang Juan 3:4, ang sala maoy paglapas sa balaod sa Dios. Kunya kay negatibo man ka para nimo si Maria na amang kunog gyud sala, kini supak man kanako. Kunya sumala sa Biblia bro Warren, ang sala paglapas mas balaod sa Dios. Mr. Moderator, ipatubag ko sa niya before siya mo explain, unsang balaod sa Dios ang nalapas ni Maria. Unsang nga balaod ba? Nganli ba? Unsang nga balaod sa Dios nga nalapas ni Maria para motuo ko si Maria na ay sala. moderator, ako i-counter ni mo, dili man ni dili man ko ni kategorikal ang pangutana. Dili kategorikal, unsa. So dili siya mapugos, o di sa kapugos na ko tubag, dili man kategorikal. So moderator, ingon nga pagtawag na ko sa roles na iyang gigama, gitubag na ko nga ang tubag sa pangutana niya, wata magtima diri ko sa sala ni Maria, pero ang nature ba, ang kahimtang nato ingon nga tao. Kasabalang kasulatan, ang Dios lamang way sala, o kana admitado ta na tanan. Pero sa ngalan nga tao ta, ang nature nato, di na ang ako na i-define nga si Maria, ang iyang nahimong sala, mauni na, ang nature nato ba, ang atong pagkatao ba, ang atong pagkatao, sinful ta. Sinful, dili sinless, sinful.
So sa to pa, Salmos 21:5, behold, I was brought forth in a state of iniquity. My mother was sinful who conceived me, and I am to a sinful. Sa to pa, Okay, time. yung nature na Okay, next, so next one na. moderator decision na siya nga atuang batuang himayo no. Atong mga mga objection sa atong mga post ang atong time natay 5 minutes nga nabilin nga oras. So ang pangutana naghisugot og unsa ipatudlo nya ang gi object sa negative nga walay tema og ipatudlo unsay sala nya gi say nga ang sinful network niya iyang natural network o kumbaga kanang iyang kahimtang nato mo ay sala ingon ana nga kahimtang, so dili pod mapugos ang negative sanglit dili man sa categorical. So proceed sa next nga pangutana, Brother Carlo, nga mahimong categorical para ato sa ma-force to tubag sa imong pangutana. So, moderator, dili niya kayang tubagon unsang balaod na lapas ni Maria. Di siya katubagan na, Mr. Moderator. Sunod lang pangutana, Mr. Moderator. Sige, sunod pangutana. Matud pa nimo si Santa Maria doon nagyoy sala kay matud pa nimo na tao man si Santa Maria. Oh, di ba ni anak ka tao man si Santa Maria? Muna na gyud sala Santa Maria. Ang akong pangutana, unsay sala ni Santa Maria? Tubag. Okay, ako na nang gitubag, imong gibalik pag-usap. Ang nature, wait lang ha, objection moderator na ako sa panahon sa pagtubag, dila sa siya interrupt, kay sa rules na to, samtang magtubag, di man siya mo usapaw. Naman na sa rules moderator. Okay, go ahead. So, yes. So, ang tubag na ko moderator, di na ko na pag-define nga matudlo ko, ahang balaura or suguan nga nakasala si Maria. Ang nature na to, ang kahimtang, pwede si Maria musupak sa balaod, pwede po siya mutuma sa balaod. So, kay tao man ta, so na to ang choice. Kining balaod sa pako na kunis, makasala ko. Pero si Maria, wa niya naghihimo. Pero ang iyang nature, ingon nga, St. Paul, pwede siya makakumit og sala kung iyang buhaton. Kaya naman tayo free will. Pero ang dili makahimog sala, ang Diyos lamang. Pero kining tao, pwede na to na makumit ang sala kung atong pilion. Muna kasi Maria, ang iyang nature, simple man siya. Pero iyang gipili ang pagtuma sa balaod sa Diyos. So, ang iyang nature lang, simple lang, dili sinless. Pangutana, pangutana. Sunod pangutana, bro. Diti ka pugso na. Sunod pangutana, asa man ng asa kapitulo bersikulo mabasa, bro? Na sinful nature si Maria nakasala. Asa na mabasa nimo kapitulo bersikulo? Litra por litra ha? Na nag-ingon si Santa Maria sa iyang sinful nature nakasala siya. Asa na nga teksto? Okay, asa nga teksto mohatag ko og mga 5 o unong ka teksto. Unang teksto, Roma 3:23, Roma 5:12, Roma 3:10, 1:1-1:8, Salmos 21:5. Kanang mga tekstuan nagisgot na nga ang tao makasasala, sinful, dili sinless. Kanang mga tekstuha apila na si Maria, pero sa kung gingon, si Maria gipili niya nga dili magpakasala. Pero pwede siya mohimog sala, pero gipili niya ang dili magpakasala. Sinful, pero mas gipili niya nga dili mosupak sa balaod sa Dios. Muna stand sa Biblia, dili stand sa Biblia nga sinless si Maria. Kay deklara lamang na sa Roman Catholic Church na si Maria ilagi deklara Time. naway sala to no. Time sa tubag. Next question. Sunod pangutana, imong gigamit ang Roma 3:23. May litra por litra bang mabasa dinhi si Maria dunay sala? Litra por litra gyud? Si Maria dunay sala? May mabasa o may mabasa? Tubag, yes or no? Tubag na ay mabasa base si muhang tubag ganina implicitly. Sundon na yung argumento. Ano man? Objection na rito, di lagi mo sapaw lagi. Silent lang. Romans 3:23, God's word, because all people have sinned. All people, tanang tao nakasala. Si Maria, dili Diyos. Si Maria, usa ka tao, usa apil sa niining kahimtanga. Sinful. Dili sinless. Natubag ang pangutana kay si Maria tao man. Next question. Sunod pangutana, tungod kay tao apil na si Maria. Unya si Kristo tao man pod, apil pod si Kristo. Tubag, yes or no? Objection moderator, ang atong tema, dili about kang Kristo, about naman kang Maria. Although, nagisgot ka about sa pagkatao ni Kristo, ako nang tubagon, kumusugot ang moderator, pero ang atong tema manggod, about naman kang Maria.
Okay, naman sa tong moderator's time na atas tong role nga dili ta mo gawa sa tima. So unsay na sa tima, diarang sa ta para nga dili ta magkayagaw. Okay. Sunod pangutana, Mr. Moderator, kay mato pa niya ang among tema Santa Maria man gyud. Focus yun ta ni Santa Maria. Karon imo man gyud gigamit ang Roma 3:23. Mo premiso sa ko, nagingon man din sa Roma 3:23. Nagingon. Ikaw nga nagpasigarbo ading Roma 3:23. Focus ta ni Maria ha. Ita mo dagan og laing tao. Matud pa nimo diri sa Roma 3:23 imo man gigamit, nagingon din Roma 3:23 sanglit ang tanan nakasala ug wala makahatag og himaya sa Dios. Ang pangutana, naabay mabasa litra po litra dinhi nga si Maria nakasala? Naa o wala? Tubag, yes or no? Tubag. Naay mabasa, yes. Litra po litra? Ayan sa sabaw di Carlo. Objection, Mr. Moderator. Mr. Moderator, na ako'y objection. Sige, go ahead. Mr. Moderator, ang akong pangutana nagtumbok og explicitly. Ang akong pangutana, Mr. Moderator, ipatubag, wala ko mangutana og implicitly. Naabag wala. Ang akong pangutana, Mr. Moderator, usbon ko. Imong gigamit ang Roma 3:23. Ingon ka, focus gyud ta ni Santa Maria kay mo sa tong tima. Karon sa Roma 3:23, balikon kog basa, ipatubag, Mr. Moderator, sanglit ang tanan tawo nakasala ug wala makahatag og himaya sa Dios. Ang akong pangutana, do na by explicitly pagkasulti diri sa Roma 3:23 nga si Maria nakasala? Explicitly mabasa ba o dili? Yes or no? Yes. Kaya ang akong gigamit nga teksto na may letra explicit, mabasa man ginang Roma 3:23. Because all people, explicit, di mabasa ni. Ang implicit, yung all people, nabilong na si Maria Ana, alala magdili siya tao. Implicit. Bilong si Maria Ana. Explicit, kay kining Roma 3:23, mabasa man litra po litra ni siya, pasahon nimo. Pero yung all people, nabilong na si Maria Ana, gawas na lamang, kung doon ay doktrina sa Roman Katolik, si Maria, dili tao. Murag diha na mo sunay mga pangutana. Sige, next question. Last question. Sunod pangutana. Last question, Last di Carlo. question. Yes. Sa awit 4:6, imo man gyud gisupak nga dunay pinanggas Ginoo nga walay mansa. Ang pangutana, kining awit 4:7 nga dunay tawo nga walay mansa, kun dili ni si Santa Maria, kinsa maning tawhana? Tubag. Okay. Tubag as a negative, di na kumutubag ana, kaya di man ko affirmatibo nga modify na na. Ang burden sa affirmatibo, siya ang modify na na. Kunya gibasa na ko ng awit 4:7, way nabutang Maria diha. So dili na ko na trabaho nga modify ko, kay di man ko affirmatibo. Negative ang ko timan ang reglamento sa debate. So natubag na ko tanan nga mga pangutana nimo, gipanglatag na ko mga bersikulo pag-prove nga si Maria ang tanang tao sinful. Maliban na lang sa Dios nga ang Dios way sala o dili makasala kay Dios man siya. Natubag pangutana sa pangutana. Okay, nakapapos na atong oras mga igsoon. Salamat sa mga pangutana og tubag sa ato ang mga maglalantugi. Salamat sa inyong time, no? O pasalamatan sa nato ang ato ang management dinhi sa Nunglading Broadcasting Services, sa Nunglading Radio. Atong hinumduman ha, live ta Pagadian City, Aurora, sa Buanga del Sur, live ta sa Iligan City, live sabta sa Kidapawan City, live puta sa Digo City, live ta puta sa San Francisco Agusan del Sur, Tibok Agusan Sur, Surigao Sur, ug live puta sa Valencia City, Bukidnon nga moabot puta sa North Cotabato, Lanao del Sur, no? So daghan kayo ang naminaw karon sa ato ang lantugi mga igala. So atong pasalamatan ang atong mga maglalantugi. Unya doon na nalaman tayo nabilin nga tag isa nila kabarog nga kumbaga konklusyon na sa ilahang tema, no? Ug salamat sa management sa ato ang mga assistant manager, sa ato mga technician nga naga-receive sa programa ron, o ato asab nga network manager nga nag-allow nato nga makalapas tagamay karong Domingo ha mga igala. Pero last na lang po niyo nga barog sir kana ang 5 minutes conclusion sa ilahang mga gipamahayag. Unya atong pasalamatan ang tanan nga naghatag kinabuhi nining ato ang programa ato sa baday mga viewers. Ako sang panimbayaon to mga viewers ha. Tugot sa ako pagpanimbaya kay pitindaghan ang mga viewers ato dinhi karon. Sa tuang programa mga ison diha kay Long ang Pito sa Southern Leyte. Diha sab kay Brother Jerry Guason of Tandag City. Diha kay Juvie Laurenti Falcon from Tandag, kay Ervin Lagbunan of Davao del Sur,
diha sab kay Yana Quarteron o diha sab isuon sa Middle East nato nga mga tigpaminaw naga-view karon sa atong programa diha sa may Western Australia kay Brother GC Guason o diha pod sa area isuon sa Los Angeles, California diha kay atong mga viewers din na karon. So ang muuna sa paghatag konklusyon ang atong negative side sa mga atong mga rulings, no? Ang last din nato ang ato ang affirmative side before din puta maghatag sa tuwayson nga mga pag-analyze sa ilahang mga lantugi karong kahapon nun. Brother Warren, do na kay 5 minutos alang sa imuha nga konklusyon. Okay, to God be the glory. Salamat kay Pastor o sa mga naminaw, Brad Carlo. As a conclusion, dili porke nga may mabasa kang puno sa grasya, imo dayong i-define nga way sala. Buhat 6:8, unya sa Esteban nga puno sa grasya. Si Esteban o Stephen puno man lagi sa grasya. Pero pangutana, gideklara ba sa Roman Catholic nga sinless? Wa. Sa pagsubayon nimo ang katisismo, si Stephen o Esteban wala niyo gideklara nga sinless. Now, no sa alamang gideklara nga si Maria sinless, ako nang giingon, i-define niya sa gitawag natong 1844 sa Ineffabilis Dios. 1854 is the papal bull by Pope Pius IX defines Mary Immaculate Conception o sinless. So tao lang yun ang nagdeklara ani. Dili ang balaang kasulatan o walay approval sa Biblia. Even the apostles or ang mga early Christians nga nagdoktrina regarding ini only the Roman Catholic Church, mga tao lamang muna bantay na tumahigala kay sunan. No? O niya, gidungagan pagina sa 1950, gidefines na sa gitawag Assumption of Mary, yung tawag ito Munificentissimus Deus, 1950 na mahigala kay sunan. No? So na sila yung mga gidugam dire. O niya, sa bagay mga higala kay sunan, ila po nang i-explain sa ilang catechism sa Catholic Church CCC 490 to 493, ilang gideklara diha nga si Maria is Immaculate Conception umano or sinless. O kanang nga deklarasyon nagsugod na sa 1854. Patra sana naanay mga discussion regarding ana mga higala kay sunan. O kung atong gingon kaganina, no? Nga dili tinuod nga si Maria free from original sin. Di na tinuod mga higala or sinless. Okay? O niya, let's dig deeper pag yun. Para ato pag yung matugad pa kayo, no? Naghang kayo mga nagnigar, nagsupa ka na. Like Justin Martyr, early church fathers. No? Si Irenaeus, wala siya mag-isgot regarding anang kang Maria ng sala. No? Unya sa Middle Ages, si Don Scotus, iyan ang gi-argue. No? Nga si Maria, dili siya ingon nga free from sin. No, si Thomas Aquinas, misupak siya na. Sa Council of Trent, 1545 to 1563. Na ay mga diskusyon na hitabo diya mahigala kay igsunan, no? O niya napagani debate regarding anang tawag na to kang Scotus versus Aquinas about kang Maria kung siya ba preservation ba o sanctification ba. No, daghan pa mga papa nga ming supa, no? Si Pope Pius the 5, si Pope Gregory the 15, no? Si Pope Urban the 8, no? Iyang gialaw ang debate regarding anang Immaculate Conception. Daghan pa. Biblia na yung mga limang kateksto, naglaray yun mga teksto. Ang tanang tao nakasala, maliban na lang kung doon ay doktrina sa Roman Katolik, kasi Maria, dili tao, diya makalusot. Pero kay si Maria tao man, napasabot, sinful siya. Dili sinless. Ug muna yung pangnudlo sa balang kasulatan, nasipyat ang Roman Katolik, si Brad Carlo, sa pamato siyang tima, o ginawag ko nga ito ng timbang-timbangon kay alan itong kayuhan. Kaya basi masipit niya, nga ito pagsimba, may mong kawang, may pulos. Kung yung doktrina, hindi wala mga tao. Salamat! Ako ihatag sa itong moderator ang nabiling oras. Okay, salamat kayo sa pagpamahayag o pag-conclude sa iyahang pagnigar sa maong nga mga topiko no sa tuang affirmative side. So Brother Carlo, akong ihatag sa imuha ang panahon sa 5 minutes to conclude sa imuhang topic. Naka-off ka Brother Carlo, naka-off imuhang naka-mute imuhang audio. Okay, dagang salamat bro Dario. Labi na gayud sa mga naglantaw na to karon. Mga kaigsuonan, ang ako ang katbang hunahuna ra gyud mo igadako niya.
pero wa gyud siya kaguba sa akong tima. Kaya nga naman, usa pa lang kapangutan ng mga kaigsunan, yabo na nga akong katbang, yabo na lukapa na, kaya nga naman, kay negatibo gud siya. Sa ato pa, unsay trabaho sa negatibo, iyang supakon ang tima nako. Kaya ako may primitibo. Nya ang akong tima si Santa Maria wala gyud sala, putli gyud siya. Unya kay negatibo man siya para niya si Maria na gyud sala. O di ba kay negatibo man siya. Karon mga kigsunan, unang pangutana nga nayabog gyud siya mga kigsunan. Ako siyang gipangutana. Unsa may kahulugan sa sala? Sumala sa Biblia. Nitubag siya ang sala brad paglapas sa balaod sa Dios. Unang Juan 3:4. Nitubag siya, ako siyang gipaluapan. Matod pa nimo si Santa Maria dunay sala. Unya sa unang Juan 3:4 ang sala paglapas sa balaod. Ang akong pangutana sunod paluap pangutana. Unsang balaod sa Dios ang gilapas ni Santa Maria para mutuo ko ni Bro Warren nga si Maria naagyoy sala. Unsang balaod sa Dios ang gilapas ni Maria. Nganli unsang balaod? Wa makangalan. Wa makangalan buot pasabot. Ang iyang pagdebate, ang iyang pagharong nako sama lamang sa huyuhoy nga hangin mga kaigsunan. Wa gyud siya makaguba. Wa gyud siya makatandog mga kaigsunan sa akong tima. Kay wa man gyud siya kangan. Unsang balaod sa Dios nga nalapas ni Santa Maria aron mutuo ko nimo Warren nga si Maria na gyud sala. Kay ang sala paglapas mas balaod. Lisod baya kayo nga magbutang-butang ka. Lisod kayo magbutang-butang ka sa tao. Unya wala kay ebidensya unsang sala nga iyang nabuhat. Pwede ba ya ka mapriso ana Bro Warren? O pwede ka mapriso ana, moingon ka nang lugo siya. Ipatay siya nya wa kay ebidensya. Di na pwede. Kay kanang imong gibuhat Bro Warren, usa na siya kapag butang-butang. Imog yung hilabtan ba? Imog yung pahiran ang inahas Ginoo. Si Mama Mary putli. Kay nganong moingon kog putli way mansa. Hinahanggod siya sa Ginoo. Ang Ginoo putli, ang Ginoo way mansa. Unya kining Ginoo nago ni inahan, ang iyang inahan putli pod wa say mansa. Mabagay gyud sila ba? Unya imo man gibutang-butangan si Maria na ay sala. Mo na gipangutana tikaw unsang balaod sa Dios nga nalapas ni Maria para mutuo ko nimo nga si Maria na ay sala. Kay ang sala paglapas mas balaod. Oh, so wa ka katubag niya na, anha ka na yabo. Sunod pangutana nako. Matod pa nimo si Maria na ay sala. Gipangutana tika unsay sala ni Santa Maria tubag nganli. Kay kung makangalan pa ka ana makanigar gyud ka sa akong tima. Wa man kakangalan kay ni matod pa nimo dili man na trabaho na ko brad kay dili man ko afirmatibo. Trabaho na nimo kay negatibo man ka. Kay as negatibo ni supak man ka sa akong tima si Maria walay sala. Para nimo na may sala si Maria nganli unsang sala ni Maria. Para ang mga tao nga naminaw karon makaingon nga sakto gyud ay ang giingon ni Warren nga naagyoy sala si Maria. Kung makangalan ang unsang sala ni Maria nabuhat, di unsa may nabuhat ni Maria nga sala. Wa man kakangalan. So kanang imuha butang-butang nang imuha, kuy ka mapriso na. Mungan kag tao nga iyang sala mauni unya wa di kay ebidensya nga mo ni yang sala. Last 1 minute. Ang imong gigamit Roma 3:10 ang tanan tao nakasala. Unya kay si Kristo tao man, nakasapo di si Kristo. Miingon ka wa toy labot, nganong wa may labot. Nga sa imong teksto ang gigamit general man, tanan tao man, so maapil gyud ikaw pangutana ana. Sa dili brad wa nay labot kay ang atong tima Mama Mary bitaw. Pero ang imong tima tanan man, general man ang imuhang nakasulat sa imong teksto, wa nagigupot ikaw. Si Kristo tao man pod. Si Kristo Dios unya tao man pod si Kristo. Sa pagkatao ni Kristo napoy sa si Kristo. Ingon siya wa ilabot. Sato pa ang imong rason Bro Warren, murag sipon gawasod murag sipon. Mo na mga kigsuna no? Unya mga kigalaan, kay wa man kaguba si Bro Warren sa akong tima, ligon kay mga kigsunan oy. Awit 4:7 akong basahon sa mga suki nga tigpaminaw. Paminaw mo mga kigsunan, gunit mo sa inyong lingkuranan atong basahon. Awit 4:7 nag-ingon ang Biblia. Matahom ka gayod, akong pinangga, hingpit ka ug wala gyoy mansa kanimo. Time's So up. klaro kay mga kigsunan, ang mahal nga birin wa gyoy mansa. Time's up, brother. Moderator na pa koy tayo? Time's up na, brother Giancarlo. Salamat. God bless atong mga viewers og tig paminaw. Okay, dahan salamat isoon sa ato-ang mga rason, no? Kumbate di rason, way labot si korason sa ato-ang diskusyon karong kahaponon mga higala. Ani murag badung kita pagkahapon gyud kay ang atong oras mga sukitig kami now is alas 12
34 na, padulong na sa kahaponon mga higala or palis no sa ato ang programa sa Yagyagan sa Kamaturan. Salamat kayo sa Tibok Pwersa dinhi sa Nunglading Radio, sa Nunglading Broadcasting Services, sa ato ang CEO President Sir Jameson J. Romamundido, sa ato mga assistant manager o sa ato asab nga mga naga-receive sa ato programa karon nga taknaa mga higala no. Salamat sa ato ang mga maglalantugi nato, atong ilabay ison sa katawhan ang pagtimbang-timbang, pagdesisyon sa ilang tema. Ang ilang tema isuon pamatud-an nga sa RCC nga sa Santa Maria, Berhen, Putli, walay sala, sumala si Biblia o mga referensya no. So sa mga lantugi mga higala, nanag yun ang lantugi gunit sa mga rason, gunit sa mga katarungan nga diin gipang pahayag no. Ang affirmative side nagpamahayag nga wala gyud sala ingon ana ya gipangutana og nabay mabasa ingon nga naa pero explicitly dili sa implicit kay dili man mabasa word for word, kumbaga pagsabot lang no. Pagbalik pud sa pikas isuon nga miingon pud nga nabay mabasa nga si Maria nakasala so tupong paminaw nga explicitly po dili pud implicitly tungod kay wa po'y mabasa word for word nga nakasala tuara na bilong sa pulong nga ang tanang tao nakasala nya kay si Maria tao man mo na nga gi-conclude pud nga apil og posibleng makasala tungod kay tao man. So naa nato mga kaisunan, pero kining tanan mga ison nga mga pag-discuss dili ni sa makatandog sa tuang gitawag og proseso sa kaluwasan sanglit si Maria dili man mo atong manluluwas, si Kristo man ang atong manluluwas, dili man si Maria. Mao nga dili sa makatandog sa Christian belief kay kini siya pagtulon-an man sa gipag-premise paganihan sa pag-intro ni Brother G. Carlo nga amo ning pagtulon-an sa simbahan. But pasabot doctrine sa simbahan. So adi na to mahimo isuon nga kanaang awayon or ato ang iduot kay ilaha man tong doktrina man dito nila sa ilang simbahan. O kung sa po inyong doktrina din na bahin kang Maria, halay padayon na tuuhin na, pero ang importante isuon kanang atong mga doktrina nga magsubay ta diha sa Biblia. Muna pinakanindot gyud nato mga pagtulunan no. Unsa imong nasabtan sa Biblia nga imuhang gihimong doktrina, gi-official sa inyong mga simbahan, ipadayo na imuha man ang pagtulunan. Unsa po'y pagtulunan diri sa bang pundok bahin kang Maria, hala ipadayo na. Pero mag-usa ta igsuon diha sa pagtulunan sa Biblia kay pangbasa mga ganiha nga kini da igsuon nga mga pagtulunan gitawag ni siya og gi-opisyal pagdeklara sa simbahan niadtong tuig 1854 no. Unya sumala sa ilahang gitawag og katesismo mga ison, gibasa ni Brother G. Carlo ganiha nga giproklamar sa simbahan. So sa ilang simbahan giproklamar na. So kita po nga din abilong sa simbahan, dili po ta motuo kay wala man na giproklamar diha sa Biblia og sa mga apostoles, ang simbahan ra man mo nagproklamar. Motuo lang ta kung mauban ta diha sa ilang simbahan. So samtang wa ta mauban sa ilang simbahan, nagpabilin kitang dili motuo. Og siya pod kay wa pod mauban sa atong simbahan, di pod siya motuo sa tuwa pong baruganan. Mo nang naagi mga lantugi mga higala. So alam sa mga naminaw karon ato igsuon nga ipaabot sa inyo ang imbitasyon nga pwede mo igsuon maghimo diha og mga tema. Unya i-contact sa tuwa dinhi kontak ba kay Brother Warren Biserel o sa ako ang Facebook page o sa Timbangan sa Kamatuoran para nga ato igsuon i-plaster kay para matag Domingo dunat niya tay mga lantugi diri sa hanginan mga higala niining ato ang programa sa Yagyagan sa Kamatuoran. So ang katawhan mo ay magbalanse mga higala apan kun adita sa baruganan sa Seventh Adventist mao gyud nang atong baruganan ison. As long as nga ang usa ka linalang gideklara nga siya tao, naagi tay gitawag og sala nga panulundon. Kay duha man gud ang klase sa kanang gitawag sala sa tao. Sala against the moral law nga imong gilapas ang moral law which is the 10 commandments. Doon na po yung sala ang gitawag inherited sin. Ang inherited sin mga igsuon, napapas na siya sa dihang namatay si Kristo. Atong hinumduman nga wala pa namatay si Kristo samtang natao si Maria. Mupasabot kay wala pa man namatay si Kristo igsuon sa pagkatao ni Maria, wala pa pud natao si Kristo. Mupasabot natao gyud si Maria sa gitawag sinful nature kay si Maria mga igsuon anak man sa tao. O si Maria mga kaigsunan tao man nga nahimugso dinhi sa kalibutan.
Mo na nagipasabot mga kaisunan sa kasulatan. So ato masabtan nga duha ka klase. Dunay gitawag inherited sin sa lang panulundon, Salmo 51:5 og sa 1 Peter 1 verse 18 to 19. Pero ang gitawag actual sin, walay mabasa nga si Maria dunay actual sin. Kay siya nagsunod sa tanang sugo sa Ginoo. Pero dili siya kalikay sa gitawag inherited sin sanglit siya natawo man sa usa ka babae. Nahimugso ang si Maria. Lahi kang Kristo, mga igsoon nga si Kristo, lalang siya sa espiritu. Si Kristo matawag na tog sinless. Bisan siya nahimugso sa tiyan sa usa ka babae, pero kay si Kristo gitawag lalang sa espiritu. Pero si Maria, walay mabasa nga si Maria, lalang sa espiritu. Muna iso na dapat natong masabtan niini nga kahapon, nining atua nga panag-uban. So mga kaisunan, salamat kayo, salamat sa tibok pwersa o ako itong gamay nga pag-clarify mga isuon sa tuang nga lantugi dining kahaponon o mag-amputa alang sa pagtakos sa itong programa atong pasalamatan ang atong labawng makagahom dining takna sa kahaponon mga sukin di kaminaw. Labing balaan og silimbahon gamhanan ka nga amahan namo dalaygon kasta ng panahon. Salamat kay sa pribilehiyo ang imong gihatag. Salamat sa mga pagkukabildo, pagbaylo-baylo sa mga pulong nga amo karong gisalusaluhan. I-bless Lord ang matag baglalantugi aron nga masabtan ang maong kamatuoran ingon nga kini maoy mahimo unya namong pundasyon sa imong pagtuo kundi lain kundi ang imong balaang kasulatan nga imong gituga aron kami makahimo sa pagsunod sumala sa imong mga pulong. I-bless sa Lord at ang mga radio station sa running broadcasting services uban sa mga dumala ni ini mga radio manager. I-bless Lord sila pagdumala sa karunay aron kami tanan Lord magahimo sa pagpadayon sa pagsubay sa imong kabubuton. Ang salamat amahan sa imong pagkamaayo. Salamat sa imong dakong gugma pagadawaton namo ang tanan sa ngalan ni Kristo among manluluwas. Amen. Boy na mga sugit ni Kapinaw, thank you so much. Sa ngalan sa Tibok Pwersa sa nung natin broadcasting services, kinis Pastor D, magayong kaninyo. Dahang salamat sa pagkaminaw, kung maminaw ka, mabulahan ka, dalaygon ang Diyos. Ang tanang mga pagtuloy